Check. Check. Yun. Okay, mga kapatid, papatuloy tayo sa ating pag-aaral at ang Star Wars, para may lightsaber. Tunog ng ating okay, so gaya ng alam ninyo, patuloy tayong nag-aaral sa ating malapit na siguro second to the last message na ito, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Christian and money, yung paghawak ng pera, pangangalaga sa perang ipinagkaloob sa atin. At dito sa ating pag-aaral na ito ay ating tinitingnan, una sa lahat, nakita natin na mahalaga sa Panginoon kung paano tayo mag-manage o maghawak ng salapi na kanyang ipinagkakaloob. In fact, nung ating couples fellowship, yung mga naka-attend sa inyo, ay isa ito sa paksa na tinalakay ni Deacon Lawrence sa atin. At so mahalaga itong paksa na ito kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pera, and therefore, kung ito ay ating ma-mismanage, ay magdudulot ito ng matinding kalungkutan, even kasalanan. Nakita natin, lesson 2, that love for money is dangerous. May danger ito sa ating kaluluwa. Ang ating in-emphasize dito yung materialism, yung tendency ng mundo na mag-consume, bumili ng bumili, inaaki tayo na maging materialistic. Ikatlong lesson, nakita natin yung prosperity gospel. Inuuna natin yung mga mali, yung mga di dapat. So other than being materialistic, ang isang kumakalat ngayon, yung turo o teolohiya na pag ikaw naging Kristiyano ay health, wealth, gospel ang mangyayari. Magkakaroon ka ng kalusugan, di ka magkakasakit, at yayaman ka pa. So ating binigyan ng diin na sa fallen world na ito, talagang merong suffering na mararanasan tayo sa mundong ito. Ikaapat, nakita natin na yung two treasures, base na rin sa sinabi ng Panginoon, treasures on earth, treasures in heaven. Nasaan ba yung ating iniimpok o yung iniipon na yaman? At nakita natin, we can only have one master. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. And therefore, we have to invest wisely kung saan tayo mag-iimpok o mag-iipon ng kayamanan. And then, yung medyo controversial topic na tithing, ating diniscuss from the Old Testament. Nakita natin sa New Testament, wala namang tahasang sinabi na ituloy natin ito. Pero ang maganda nating nakuhang lesson, mas mataas nga yung standard na makikita natin sa New Testament. Kasi doon maraming sacrificial giving na ipinakita. Na sabi nga ni Pablo, they begged us na sila ay makapagbigay even beyond their means. So, again, yung generosity ay yan ang pinapangaral sa atin ng banal na kasulatan. Nakita rin natin sa lesson 6 na God provide for our needs and even more. And therefore, we have to look for opportunities kung meron tayong surplus, kung may kalabisan tayo na tumulong sa mahihirap, sa nangangailangan, at sa ministeryo ng iglesia. And finally, related dito, yung lifestyle. Ano ba yung pamumuhay? Ano ba yung uri ng buhay na dapat nating ipamuhay bilang mananampalataya? Again, wala namang sinabing eksaktong ganito tayo, pero nakita natin dito na consistent dapat yung lifestyle natin sa ating ipinapangaral na, yun nga, may dalawang uri ng yaman at mas mahalaga yung yaman sa langit. At dapat sa ating pamumuhay, yun din ang makikita, kasi kung masyado tayong nahuhumaling sa mga bagay sa mundo na ito, bakit maniniwala yung mga tao sa ating ipinapangaral na ang tunay na buhay ay buhay sa kalangitan, hindi sa mundong ito. So napakahalaga nito that we use our resources to advance the kingdom of God. Kung meron tayong kalabisan o surplus, ito hindi para lang sa atin, para itaas ng itaas yung ating living standard, kundi para tayo makatulong sa gawain ng Panginoon. Okay, so dyan tayo nakarating so far, Ngayon, isang napag-usapan din ng couples fellowship at pag-aaralan din natin ay yung paksa naman na related sa pagkakautang. Siguro nakita nyo na ito, malimit pinapakita ito sa news. For example,
na ang utang daw ng Pilipinas as of May 2023, pa itong data na to, ay 14 trillion pesos. No? Of course, lumaki na yan dahil 2025 na ngayon. Ang kada Pilipino raw, ang utang ay 125,000 pesos. No, isipin nyo, no? Kada Pilipinong ipanganak, may utang na agad. At sa isang pamilya, ang utang ng isang pamilyang yan, family of 4, I suppose, 534K. Kalahating bilyon na pala ang utang natin. No? Ano bang lesson dito? Huwag ka na magpamilya. Kasi kung single ka, 125 lang. Pag nagka-family ka, kalahating bilyon, magiging utang mo. No? So, mabigat ito. No? Malaki yung pinagkakautangan mismo ng bansa. In fact, meron ngayon tinatawag na debt crisis. Hindi lang sa Pilipinas. Sa buong mundo ito. No? May mga sinasabi na global debt crisis. Kasi kahit nga bansang Amerika ay merong malaking pinagkakautangan. No, ibig sabihin, halos lahat ng bansa somehow nangungutang. Again, napakahirap unawain. Saan nangungutang yung ibang bansa? Ano? Sa ibang bansa rin, of course. O kaya mismo sa kanilang mga citizens, nangungutang sila. Di ba? May mga bonds na tinatawag, treasury bonds. Essentially, gaya narinig natin ng Couples Fellowship, ito yung utang ng isang bansa na kanyang pinapautang sa mga mamamayan, sa mga korporasyon. So, when you talk about internationally o kaya nationally, talagang malaki yung pinagkakautangan. But on the personal level, alam natin na meron tinatawag din ngayon na credit card debt crisis. Yung crisis naman, dahil sa dami ng utang naman sa credit card. No? At yan siguro ang challenge ng mga nakakababata nating mga miyembro. And again, ang ating pastoral concern sa series na ito ay hindi para masumingi ng pera para sa church natin, kundi ang main concern natin sumasagana at umuunlad yung ating mga members dahil nga sa marami kabataan, bago lang nagtatrabaho, o kaya estudyante, magtatrabaho balang araw, ay ang tinatamasa nila ay marami mula sa Panginoon. Ano? Napaka-generous ng Panginoon sa ating mga members, and therefore, pwedeng maging issue itong bagay na ito. Okay, so bilang panimula, again, pansinin natin, marami ngayon ang nag-struggle sa iba't ibang uri ng pagkakautang. No? Yung many people, hindi lang Kristiyano ito, halos lahat. Ano? Marami, kundi man lahat. In fact, yung mga bangko at credit card companies ay ini-encourage tayo na mangutang. No, yan ang kanilang pinagkikitaan No, kaya kumikita yung mga bangko, may nangungutang. Kung walang nangungutang, hindi kikita yung mga bangko. Ano? Hindi ganun kalaki yung kanilang magiging income. Kaya nga pag natanggap natin yung credit card bill natin, kung siguro karamihan sa inyo ay merong credit card, makikita nyo palagi, so may total amount doon sa baba, yung pinakababa, total amount 50,000, minimum amount 2.5 lang. 2.5 lang. Ibig sabihin, pwede mong bayaran muna yon. Hindi mo kailangan bayaran yung buong 50,000. Kung yun ang pinagkakautang mo, pwede mong bayaran napakaliit na amount. No? Bakit ginagawa ng bangko ito? Kasi gusto niyang bangko na sa halip na wala kang utang, kung binayaran mo lahat, 50,000, kung 2.5 lang, 47,500 ang magiging utang mo. At babayaran mo yung buwan-buwan. At napakalaki ng interest, gaya ng alam natin, dito sa mga credit card debts. No? And so, ploy nila ito. Ano? O parang ito ay kanilang talagang planado na talagang palaging ipakita sa iyo, pay only this amount. Huwag ka magmadali. Ito lang. Di ba? Kaya, syempre, tayo naman, naiinganyo. O nga, no? Sa halip na bayaran ko lahat, pwede ko po nang gastahin itong pera ko para yun lang babayaran ko yung minimum amount. Okay? Na hindi naman natin iniinsulto yung mga taga-bangko rito. Ano? Sapagkat napakarami nating members nagtatrabaho sa bangko. Meron tayong PNB, Land Bank, Security Bank, daming bangko natin for a while. May Metrobank pa ata tayo, BPI. So, and of course, malaki yung tulong ng banking system. So don't get me wrong. Ano? Hindi ito, sabi nga, isang puna sa mga bangko. Kundi ito ay para sa atin. No? Para sa atin na nagmamanage ng ating kaperahan. Now, ano ba ang sinasabi ng Biblia sa pagkakautang?
No? Ano ba sinasabi ng Biblia? Una sa lahat, pansinin natin, hindi naman ipinagbabawal ng Biblia ang pangungutang o magkaroon ng utang o magpautang. Ano? Pero, merong mga strong warning ang Biblia tungkol dito. In some ways, parang yan sa pag-inom ng alak. Ano? Hindi naman tinatahasang pinagbawal, pero ang daming warning sa paglalasing at sobrang consumption. Siguro parang ganun, ano? Ang pagtingin ng Bible, medyo similar in that hindi naman pinagbawal, pero maraming warnings. Maraming mga babala. Halimbawa, Proverbs 22 verse 7. The rich rules over the poor and the borrower. Yan. Yung nangungutang is the slave of the lender. No? Di ba, hindi ayaw nating maalipin. Sino may gustong maalipin o gustong masakop ng isang tao? Siyempre, ayaw natin 'yon. Pero pag tayo daw ay nangutang, ay para tayong magiging alipin. Again, medyo hyperbole, medyo in-exaggerate, kumbaga. Pero you get the point, ano, na siyempre, pag may utang ka sa isang tao, medyo, somehow, para kang nasa ilalim, napapailalim. Hindi mo basta makokontra kasi doon ka umaasa. 1 Corinthians 7:23, you were bought with a price. Do not become bondservants or slaves of men. Now, so the borrower is the slave of the lender. Do not become slaves of men. Diba? So, kasi nga, malaya tayo, tinubos tayo, pinalaya tayo ng Panginoon, di tayo dapat mapaalipin. At bakit kasi sinabi yan? O bakit yan ang sinasabi sa Biblia? Kasi sa lumang tipan, yung mga hindi makabayad sa utang nila, ay usually nagpapaalipin sila. Now, of course, yung pagiging alipin nun ay iba. No, hindi totally kapareho nung pag-aalipin kagaya na nangyari sa Amerika, no? At noon yung magpaalipin parang isang form of paglilingkuran. No, magtatrabaho ako, parang mamamasukan kumbaga sa ngayon sa ating kapanahunan. So hindi necessarily yung parang kagaya sa Amerika ito, no? Pero still yun nga, nagiging nasa ilalim, nagiging slave sila literally. Pag di sila makabayad, ay sila ay para nagiging alipin. Now, alam natin ito, no? At dito sa bagay na ito, I speak as someone na naranasan ang ganitong katinding hindi naman pagsubok, kundi kahirapan. No? Halos lahat sa atin, kami lalo, yung mga nakakatanda, nakaranas ng, nung bata-bata pa kami, siyempre, may mga pautang, may mga credit cooperative, sa bangko, so, naranasan ko rin yan, kami ni Sister Heidi, naranasan ko rin yung hirap nung magbayad, no? Nung una, akala ko ang dali, 3 years to pay, ganito, ganon. Pero once pala meron ka ng ganong utang, medyo mabigat din, no? So, I speak from bitter experience, ano? Yung mapait na karanasan, na naranasan ko rin itong bagay na ito. So, para ka talagang napapaalipin dahil dito sa hirap nitong may utang ka. Nehemiah 5 verse 3, alam niyo naman ang mga sinaway ni Nehemiah, yung mga social injustices doon sa kanilang lipunan. Sabi nga niya, there were also those who said, we are mortgaging our fields, our vineyards, and our houses to get grain because of the famine. Pag taghirap, no, wala na silang kakainin, kailangan nila ng pera o pagkain, ayun, kanila lang isinasanla yung kanilang mga ari-arian. Parang nangungutang sila para, ayun nga, maisanla. Ginagamit na collateral yung kanilang mga ari-arian. Hindi lang yan. Verse 5, now our flesh is the flesh of our brothers, our children as their children. Parang maganda, pero pangit actually. Yet we are forcing our sons and our daughters to be slaves. And some of our daughters have already been enslaved. No, napaalipin na, eksakto. Na yung pinag-uusapan doon sa Proverbs, ano? Na pag ikaw nawala ng control sa pagkauutang, ay maaalipin ka. No? At yun na nga, literally, ang nangyari sa kanila, pinagbibili nila yung service nila. No? Kaya alipin ang tawag doon. Again, kakaiba naman doon sa pagkaalipin na nangyari sa, halimbawa sa Amerika, especially recently. Proverbs 22, verse 26. Be not one of those who pledges, who put up security for debts. Huwag daw tayong
kung hangga't maaari, wag tayo magbibigay parang collateral. Kumbaga sa atin ngayon, co-maker ng mga nangungutang. Bakit? If you have nothing with which to pay, why should your bed be taken from under you? Kasi nga, pag ikaw ay nagkaroon ng ganyang collateral o nasali ka sa utang, baka mismo yung kama mo makuha sa'yo. No? Again, pwedeng literal, pwede rin na paraan lang ng pagsasabi na mismo yung iyong inaasahang tutulugan ay mawawala. Ewan ko kung ibig din sabihin ng Proverbs, masama yung tulog mo. Di ba? Kung wala kang kama. Di ba? Pag matigas yung tinutulugan mo. Again, hindi ko alam. I'm just sort of, kumbaga, surmising or ni-imagine ko lang kung ano ibig sabihin dito talaga. Pero, ang punto nga niya, mawawala pati yung iyong tinutulugan. Okay? So, unless there is talagang matinding pangangailangan, ay as much as possible, iwasan natin. Yan ang mensahe ng Biblia. No, hindi naman sa totally hindi. Mamaya makikita natin kung ano yung mga possible exceptions na discuss din yan, Deacon Lawrence, ng Couples Fellowship. Sabi ng Panginoong Jesus, Sermon on the Mount, come to terms quickly with your accuser while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge and the judge to the guard and you be put in prison. Then yung kasunod, verse 26, tingnan nyo mga kapatid, ano sabi dyan? Truly I say to you, you will never get out until you have paid the last penny. So apparently, yung context pala nung accuser, parang may utang. Hindi nagbabayad ng utang. Kaya dinala sa korte. Bago kayo makarating sa judge, ayusin mo na. Di ba? Kesa sa makarating kayo doon, pagbabayarin ka. No? Hindi ka makakaalis. Baka makulong ka, hindi ka makaalis. Although nung panahon na yun naman, hindi talaga sila, usually nga, hindi kinukulong. Usually nagpapaalipin. O service. Yung service nila, binebenta nila. Okay, but again, andun yung warning ng ating Panginoon. No? Na huwag nating kaligtaan. And then, Proverbs, Psalm naman, 37:21, the wicked borrows, but does not pay back. But the righteous is generous and gives. You know? So again, yung sign of wickedness, pwedeng maging sign ito. Hindi natin sinasabi, lahat ng di nakakabayad ay wicked. No? Again, don't get me wrong. Pero again, mapansin natin dito, ay pwedeng maging isang tanda ng pagiging buhay kasalanan na hindi tayo nakakabayad sa ating mga pinagkakautangan. So our goal, therefore, bilang mananampalataya, is to avoid debt, but rather, sabi dito sa Psalm 37, rather to be generous givers. No, sa halip na tayo nangungutang, ang maganda sana natin maging goal, tayo yung nakakapagbigay. Diba? Napakaganda nun, Tayo nakakapagbigay. Okay, so ito yung sabihin nating ebidensya from the Bible o yung mga patotoo ng Biblia. Maraming mga warnings, very strong yung mga babala, kaya dapat makinig tayo dito. No, kasi malakas yung babala. Again, di natin sinasabing bawal, di pinagbawal ang pangungutang sa Biblia, pero yung pinakita, it has to be judiciously entered into. Hindi mo basta dapat pasukin, dahil nga sa maraming mga babala na ito. Ngayon, siguro ang tanong nyo ngayon, kailan ko malalaman, pastor? Kung kailan talaga ako mangutang? Kailan ko malalaman kung mali at tama ang aking pangungutang? So, ang unang basic na tanong, kailangan ko ba na mangutang? Okay? Siyempre, wala tayo, may kakulangan tayo. So, the first point is, if you don't have enough money for something, maybe, just maybe, hindi naman sigurado, but maybe, it's not God's will for you to have it. Now, of course, iba yung mga medical emergency. Naalala ko pa nung kami ay bago pa lang nagsisimula, bago pa yung church natin, nandun tayo sa may YMCA, sa may Colago Avenue, at ako'y nagpipreach sa Lumba noon, at nung bunguy ako, nagulat ako, dahil wala pa naman text noon, 1980s to. Si Christine pala, nahulog yung anak namin doon sa table. Meron doon isang table na mata at naglalaro, yung kalaro si Grace, yung pinsan niya, nahulog at bali yung kanyang dito. At yung naratnan ko, nasa ospital na. Kailangan ng ituwid ng, hindi naman surgery, pero kailangan patulugin. Parang operasyon, para maiayos yung buto. Wala naman kaming pera pa. Noon talaga, naalala ko, nangutang ako sa credit cooperative para
I think 1.5 yun. Nung panahon na yun, 1,005. Ganun lang kali. I think, isang buwan sweldo ko na yun. Nung panahon na yun. Saan ko kukunin yun? Siyempre, meron kaming pang-araw-araw na gastos. Kita alala ko noon, nangutang talaga ako para maipa-opera. So, again, just maybe ito. No? Tanungin natin, ito ba'y kalooban ng Panginoon kung wala akong pera para dito? Because there are cases na it may be better to forgo, na wag na muna nating mabilhin yung isang bagay kung wala pa tayong pera para doon. So, tatanong natin, do I really need it? No? Is it a necessity or is it in the category of want? No? Di ba? Minsan yun ang mahirap ma-discern no? Necessity ba ito? Must have? Or want to have? No? Minsan yan ang dilemma natin no? Nakakita tayo ng shiny new thing. No, di ba yung mga groceries, yung mga supermarket, ay talagang kala mo, basta ka nalang paikot-ikot. Dapat ganito rito, Kira, pwede naman diretso sa pinto. Bago ako makarating sa pinto ng SM, ang dami kong parang maze dito. Ano ba to? Maze? Nasa maze ba ako? Hindi. Ginawa talaga nila yon para marami kang munang makita bago ka makarating doon sa pupuntahan mo. Kasi pag nakita mo na yun, uy, bagong modelo Uy, kinis nito shiny new thing. And before you know it, may bit-bit ka na. Di ba? May bit-bit ka na. So, ang isang magandang disiplina siguro sa atin, pasok ka ron sa SM, magpaikot-ikot ka, tapos lumabas ka nang walang binibili. Yan. Siguro, pag nagawa natin yan, talagang may self-control na tayo, sa ating mga sarili. Dinesign nga nila yan Di ba? Hanggat magbabayad ka na lang, ang dami pa dun sa tabi mo. No, lalo na kung may pila. Siyempre, wala kang magawa. Okay to Okay, sige. Lagay ko na nga. Okay, di ba? Didisenyo na yan. Yung mga nakalagay doon ay yung mga madaling tayong maakit. Tayo lahat. So, tanungin natin, basic question yan. Ikalawa, beware of a debt mentality. Mag-ingat tayo dun sa kaisipan ng madaling mangutang. No? Kasi, para bang sinasabi natin, I need more than what God gives me. Ito lang yung perang tinatanggap ko mula sa Panginoon, pero ang kailangan ko mas labis So in short, parang sinasabi natin, hindi tayo pinrovide ng Panginoon ng sufficient amount. Parang nagkulang ang Panginoon Ito yung kailangan ko Gusto ko nang mabili itong sapatos na ito, pero kulang pa yung binibigay niya. So anong iniisip natin? Ako na ang bahala, gagawa ako ng paraan. Kulang yung binigay ng Panginoon Di ba? Meron naman ako ditong credit card. Di ba? So, ang mangyayari dito, yung kaisipan natin ay yung income ko naman bukas o sa hinaharap, sapat naman para bayaran ko ito. Sapat naman So, again, ang isang delikado rito, sa pangungutang natin ito, parang merong presumptuousness, na ina-assume natin, sapat yung aking pera bukas para sa ngayon. And even more, sabihin natin more seriously, parang inilalagay natin ang Panginoon sa corner. Parang minamanipulate natin ang Panginoon. Panginoon, ito may utang na ako Bahala ka na bukas, provide mo ako dapat. Kasi magkukulang ako bukas o next month. Pero kaya ka naman nagkulang, kasi nangutang ka. No? Pero in a way, parang ina-assume mo, magpo-provide naman ng Panginoon. So parang nilalagay mo sa corner ang Panginoon. Dahil sa wala na siyang magagawa, anak ka niya kailangan ka niyang bigyan. Di ba? Parang sa magulang, parang isang anak na kompromiso ng utang, siyempre yung magulang, tutulungan. No? So parang ganun ang nangyayari. And here's a bad sign na meron tayong debt mentality. If we take a debt to pay another debt. No? Pag naandyan na tayo sa ganyang sitwasyon, delikado na tayo. No? Dapat may alarm bell na. No? Kumbaga, flashing red na yan. O kaya waving red flag. No? Beep, beep, beep. Di ba? Minsan may gano'ng alarm. No? Fire alarm. No? Parang gano'n na dapat. Matakot na tayo, delikado na. Okay. So ngayon, related yan, yung making promises you can't fulfill. No? Ito yung isang palatandaan
na delikado na tayo, nanganganib na tayo. Yung tayo ay nangangako, sige, hindi, ganyan lang, babayaran ko next week. No, may inaasahan ako. Pero pagdating ng next week, wala, no? After a few months, eto na naman, hindi, talagang meron, sigurado na, hinihintay ko lang, ganun. So pag ito na, yung ating sitwasyon, again, super red flag na yan. No, that means may kasama ng pagsisinungaling. No? Kumbaga, nagsisinungaling na tayo para makapangutang. So ito yung mga red flags na kailangan natin bantayan sa ating mga buhay. Okay, so let's now go to some practical tips, no? Ano yung mga practical tips? Kasi maraming mga practicality dito. Kahit di mananampalataya nga, tinuturo ito, no? Tayo pa kaya ng mga Kristiyano na may banal na kasulatan. So, it is not always a good deal if you can't afford it, no? Kasi pag minsan, sinasabi natin, wow, sale na! 50% off! Makakatipid ako! Bakit nabawasan yung ating pera? Kasi nga, tayo ay bumili. So sabi nga nila, you don't save money by spending money. Huwag natin lokohin yung sarili natin, ano? At di ba, minsan nabanggit na rin natin siguro itong mga ganitong examples. Ang pinakamagandang scenario, pumunta ka sa SM kasi may gusto kang bilhin dahil kailangan mo talaga. Tapos pagdating mo doon, alam mo, sa hardware or sa department store, yung kailangan mo na yon 50% off. Di ba? Wow! So binabayaran mo na, nagulat ka. Akala ko 500 to. Bakit 250 na lang? Naka-sale ho yan eh. Ayun ang sabi nga jackpot. No? Talagang bibili ka, may budget ka, tapos 50% off. Huwag lang natin gagawin. Babalik tayo sa supermarket o sa department store, ibibili na. Nakatipid ako 250. Diba? Punta na ako rito, bibili ulit ako. Maya-maya, paglabas mo, more than 500 pa yung nagasta mo. Kasi kaya nga may sale, di ba? Ay para akitin tayo. Most of the time, hindi naman yung sale ang binibili natin. At kung hindi man sale ang mabili natin, naradagdagan ng mga hindi sale, kaya dumarami. Anyway, yun nga ang punto natin, you don't save money by spending it. So wag natin lukuhin yung sarili natin. Ano? Hindi tayo nakatipid. Kung gumasta tayo nang wala naman sa plano. No? Kung wala sa plano. Evaluate your purchase with alternative use sa ministry. Kung ako ba'y bumili nito, ito ba ay makakatulong na sana na halimbawa makapag-suporta tayo sa isang manggagawa na ating tinutulungan, no, o ating sinusuportahan. Pag ba ito ay hindi ko binili, makaka-donate ako ng isang electric fan, no, sa ating worship hall. Kung kulang, mukhang namang marami, no? Hindi tayo nagsusolicit ng electric fan, no? Mukhang marami, don't get me wrong, no? So example lang 'yon, no? Meron bang alternative use ito? Sunod, we must resist manipulative marketing. Ito na nga yung save 50% off, manipulative, ano? Minamanipulate tayo. And again, yung isang naging bisita namin, Japanese, kasi napangasawa ng staff ko ay Japanese, doon pala nagtatrabaho sa mga supermarket sa Amerika. At naobserbahan niya yung mga supermarket natin dito. And so tinanong ko sa kanya, kumusta? Okay ba yung mga disenyo ng mga supermarket natin? Napapailing yung Japanese. Hindi. Meron pang siguro meron pang mas latest science kung paano madidisenyo yan para lalong magbilihan ang mga tao. At gaya ng alam nyo, halimbawa, yung mga placement ng mga tinda, malimit daw dyan ay binabayaran ng mga nag-manufacture, ng mga products, yung mga manufacturers, ano? So, minsan nakala natin, okay, sardinas, pinaglalagay dyan, puro sardinas. Yung pala, yung mga prominently displayed, iba-iba pala yung bayad nila ron. Kasi kaya nga pala, pag nakita mo siya, ba't ito yung kita kaagad ando na, no? Kasi lahat pala yun ay parang merong halaga. So in many cases, sabi nila, again, kung totoo ito, hindi ako expert dito, pero sabi nila, yung mga ganyang mga like supermarket, department store, pinaparenta lang nila yung kanilang mga spaces. O parang mga landlord. Yung mga nagbebenta, nangungupa ron para ma-display yung kanilang produkto. Kaya nga naman, nagpumunta ka doon, naghahanap ka ng electric fan, bigla ka agad may lalapit sa'yo. Sabi, electric fan, ito, tingnan nyo to, maganda to. Bakal yung ilalim mo. Tapos ito, tibay. Kala mo, talaga tinutulungan ka, yung pala salesman siya, nung brand na yon.
No, kaya pag tinanong mo, ito, kumusta naman ito? Medyo parang malamig, ano? Hindi, sir, tingnan nyo mabuti ito. Gusto kong bilhin ito eh, no? Kaya yan, kaya si Sister Heidi, pag mapasok kami, bibili kami, ay binubulungan ko na siya, no? Huwag kang basta maniniwala doon sa ano. Kung ano yung gusto natin, yun ang atin. Kasi nga, ididirect ang pilit doon sa sa produkto, ano? At pag ayaw mo bilhin yun, parang medyo, na siya, hindi na ganun ka-enthusiastic. So, ingat tayo doon sa ganung mga manipulation. Kasi, kumbaga, hindi sila disinterested or objective advisor. Kundi sila ay biased or prejudiced. Meron silang vested interest, kaya kanya parang minamanipulate na makita mong mas maganda yung produkto na yon. Diba? So, yun ang ating iwasan. Sunod, little expenses accumulate and become bigger or big expenses. Kala natin pa konti-konti, konti dito, konti doon. Pero pag sinuma mo yon sa isang buwan o kaya isang taon, napakarami na pala tayong nabili. Okay, more practical tips. Sa Biblia naman ito galing. Know well the condition of your flocks, Proverbs 27:23, and give attention to your herds, for riches do not last forever, and does a crown endure to all generations. Sila yung mga magsasaka, o kaya mga pastoralist, mga pastures, no? Kaya sabi rito sa Proverbs, intindihin mo yung kondisyon ng iyong mga baka. Parang sinasabi rito, look at your assets. Manage your assets well. No, ngayon naman, wala nang mga baka dito, ano? Kasi sabi ng iba, teka muna, ano ba yung baka dito? Wala naman akong baka. No? Well, iba yung mga baka natin ngayon, ay yung mga ating mga assets, mga pinagkakakitaan natin. Kasi intindihin natin yun. Alamin natin ano yung mga resources natin. Ano yung mga pinagkakakitaan natin. Let's make a budget. Let's record our expenses. Kung kinakailangan. Again, highly recommended yan. And avoid impulse buying. No, learn to wait. Matuto tayong mag-intay. Hindi yung tayo ay kaagad-agad ay nagpipilit na makuha o makabili ng mga bagay-bagay. Okay. FAQ tayo ngayon. No? Dalawa lang naman to. Is it okay to borrow for a house and or lot? House and lot? Yan ang isang common na tanong. Akala ko ba hindi mangutang? Akala ko ba hindi dapat magkautang? Pero, pastor, sino naman makakabili basta-basta ng bahay at lupa? No? Di ba halos lahat tayo nagkakautang para maka-purchase? Well, ito yung isang bagay na sinasabing maaaring very reasonable na magkautang tayo. No? Yun. Talking about utang. Nagre-ring na yung telepono ko. Hindi naman siguro ito naniningil ng utang. Okay. Okay. So, makikita natin na pwede gamitin yung pangungutang pagdating sa bahay at lupa. Again, di ko sinasabing mangutang kayo para makabahay at lupa kayo, no? And again, in our case, by God's grace, hindi naman kami nagkautang nung magkaroon kami ng bahay by God's grace. But pakaingat din tayo. No, hindi ibig sabihin nito kasi ang dami rin mga nagpapautang para magkabahay. Pero kung talagang nakita nyo, binadget nyo, pinag-aralan nyo, ito yung isang utang na talagang halos lahat nagkakautang kasi nga mahirap talaga magpatayo ng bahay. Isang common tanong din, Pastor, okay bang magkaroon ng credit card? Base sa tinuro mo kanina, parang galit ka sa credit card. Sabihin ba nito, tatago ko na lang yung credit card ko, baka makita ni Pastor, may credit card ako, no? Hindi naman, ano? A credit card, in fact, may be necessity in some cases and even convenient and necessity, no? Kasi sa ngayon, marami ng transaksyon, ang hirap naman ng may pera ka palaging dala, no? Lalo pa, medyo mahal yung bibilin mo. Well, sa halip na credit card, ang mas malimit namin ginagamit ay yung debit card. No? Ibig sabihin, yung pag binayaran mo yan, ay kaltas na agad sa iyong pera. So, wala kang utang. Okay? Pero, hindi ibig sabihin ay hindi ito dapat. No? Again, baka marami sa inyo, like ako din, nung panahon palagi ako nagbibiyahe, napakahalaga niyan kasi papareserve ka bibili ka ng ticket, pareserve ka ng hotel, halimbawa, mahalaga na meron kang credit card. So, ang strategy dito, na I'm sure alam ng marami sa inyo, is always pay the full amount. No? Number one, wala kang interest pag ginawa mo yan. No? So, nagamit mo yung convenience without the penalty or payment. Ikaw yung ayaw ng bangko na maging
credit card owner. Kasi alam nila, tapatawa si Vera, sorry Vera. Kasi alam nila, wala silang kikitain sa'yo. Dahil, of course, meron din. Kasi meron ding konting charge yung credit card. I think 1-3%. Meron din. Pero hindi kasi laki nung mga talagang nangungutang. Kumbaga, ang ginagamit talaga ay yung utang. So, always pay the full amount. Yan ang ating tip dito para sa mga kailangan talagang mangutang. At pag hindi nyo kayang bayaran lahat, palagi, again, warning sign yan. Bakit palagi may natitira? Bakit palagi hindi mo kayang bayaran? Baka medyo nasusobrahan. Again, warning sign yan. Beware, of course, of impulse buying. Yan kasi yung kakabit ng credit card. Napakabilis. Kasi kahit wala kang cash, alam mo, anytime, pwede mong ilabas yung plastic card mo para bayaran yung gusto mo nang makuha ngayon. So, beware of that. Palaging nating maisip, ito na sale na, ganon-ganon. Tandaan natin palagi, hindi na uubos yung sale. Alam nyo na yan, di ba? Di ba, kahit sa mga Lazada and Shopee, merong 77, 888, 999, whatever. Kung wala na kayong ginawa, kundi antayan yun, red flag din yan. Bakit palagi nakaabang pag 888 or 999, So, mga red flags yan. So, beware of impulse buying. Okay? Ngayon, pag tayo nakita natin, teka muna, mukhang ako yung nasa larawan doon sa mga tinuturo ni Pastor. Ako yung para nagkakautang. Siguro, ang magiging tanong ngayon natin, how do I get out of debt? Ito rin na-discuss doon sa Couples Fellowship. Of course, first is repent. Magsisi ka sa iyong kalabisan ng paggasta. Kung ito nga ang dahilan. Again, hindi natin sinasabing lahat ng pagkakautang ay masama. May mga panahon talaga na kailangan nating mangutang dahil talagang may mga dumating na mga gastusin na talagang labas sa ating kakayahan. So, wag tayong maging judgmental sa bagay na ito. Then, second thing to do, be faithful in giving to God. Parang kabaligtaran, na, teka muna, wala nga akong pera pero ba't magbibigay pa? So, ang point natin, exercise faithfulness sa giving, then incur no new debts. Hanggat maaari, wag na kayong kung may problema na nga kayo, at napabaon na kayo sa utang, huwag na tayo magkaroon pa ng bagong utang. Eliminate existing debts. Mamaya, meron tayong tips na ibibigay related din sa sinabi ni Deacon Lawrence. Give up your credit cards kung meron. Cards plural. Kasi pag minsan, sobra. Kasi napakadali ngayon Pala yung offer. Ayaw mo na, magte-text sa'yo, tatawag sa'yo. Ito na. Minsan nga yung ibang credit card daw, i-mail na sa'yo. Hindi mo hinihingi. Darating na lang. Tataka ka ba? Bakit ako binigyan ito? So, find ways to increase your income kung talagang may kakulangan, hindi naman masama na mag-attempt to find ways. Ngayon, so finally, some practical tips. Galing ito rin sa Department of Financial Protection and Innovation, I think ng Canada, sa Canada. At may dalawang paraan na pinakita sila how to pay off your debts. Dalawa. One method is yung tinawag nilang snowball method. I think ito yung presented Deacon Lawrence. Snowball method. It allows quick wins by eliminating smaller debts relatively quickly. So, ang una nyo gagawin dito ay ilista nyo lahat yung pinagkakautangan nyo. From smallest to largest. Now, kung meron kayong listahan na ganito, red flag na yon. Bakit ka may listahan na ganyan? Dapat wala. Di ba? Pag nagpalista sa'yo, wala. Okay. Problem solved. Di ba? Pag nasunod nyo to, doon pa lang medyo matakot na kayo. Anyway, assuming malista nyo yan, make minimum payments on each debt. Di ba? Doon sa credit card, minimum, nakalagay doon. Sabi natin kanina, siyempre, masama yun. Pero dahil mahaba yung listahan, minimum lahat, except yung smallest debt. Yung pinakamaliit. Yung smallest debt, lahat ng extra money natin, bayaran agad natin ng lahat yung smallest. Di ba, kunwari, 1 to 5 o 1 to 10, yung largest to smallest, yung smallest, bayaran natin lahat. Yung mga iba, minimum. So, repeat the process. Next month, yun namang lowest na naman. So, dahan-dahan mo yung pataas ng pataas hanggang mabayaran mo lahat. Okay? Now, the opposite of this is yung avalanche method. And this can lead to an even faster elimination. Although medyo mas mabigat nga ito, Bakit? Kasi ito baligtad. Again, highest interest to lowest interest rate. Ilista natin, kung ano yung highest, kasi yung mabigat yung interest, patong-patong agad.
make minimum payments on each debt, minimum ulit, except the one with the highest interest rate. Yun. Yung pinakamabigat yung interest. Para doon, ang gagawin natin ay atin munang bayaran yung pinaka-highest yung interest rate. So by interest rate yan. Unahin natin yung pinakamataas kasi yun yung pinakamabilis mag-compound. Di ba? May compounding. Pinag-aralan niya sa Couples Fellowship. Pinakamabilis mag-compound yun, unahin natin yun. So pababa naman ito. Okay? Alright. So, mga kapatid, in summary, nakita natin ngayong lesson natin ngayon, debt should be avoided as much as possible. Dito masama, dito bawal, pero it must be used judiciously. No, maingat na maingat tayo dito. And secondly, live within your means. Hindi naman ito kakaiba. Ulit-ulit natin narinig ito. But not selfishly. No, hindi naman ibig sabihin, baka sarili tayo. No, kasi minsan, live within your means, sabi ng iba, pinagpapala ako ng Panginoon, lumalaki yung sweldo ko. So, bili ka rin ng bili ngayon. Kasi nga, you're living within your means. Tama naman. Kaso, hindi ka naman nakakatulong sa iba. Yan ang ibig natin sabihin. Do not be selfish. No, kahit na living within your means ka, pero kung puro makasarili naman ang gastos mo, delikado rin yun. No, kailangan ating, sabi nga natin, yung mga nangangailangan at yung ministeryo ng kaharian, yan yung dalawa na kailangan natin palaging tinitingnan. Sino man nangangailangan, pwede kong tulungan. Ano yung pangangailangan ng ministeryo, ng iglesia, ng kaharian ng Diyos na pwede kong tulungan. Okay. Again, ang main reference natin, yung ding reference ni Deacon Lawrence, si Randy Alcorn. No? But I think ibang libro yung ginagamit niya. But this is Managing God's Money. Alright. So that's the end of our lesson for today, mga kapatid. No, at this point, meron tayong 10 minutes, 12 minutes of time for any comments, questions, mga karanasan nyo. I'm sure marami kayong karanasan din dito na maaari gusto nyo i-share. No? Meron tayo kay Tess, Sister Tess sa likod. Kung meron tayong microphone, please. Sound. No, gusto ko din pong share yung experience ko sa SM din, makeup. Sound. Pumunta ako doon sa, yun po, mga bilihan ng makeup. Sabi ko, I need a foundation for my, ganyan. Then may dumating nga na kagaya ng sinabi nyo yung sa appliances. Ito po maganda sa inyo, buy one, take one. So, na-excite naman ako. Okay. Buy one, take one. Tapos nung sinuot ko, nung ginamit ko, sabi ng, ang puti ng sabi ng aking kaibigan. So sabi ko, yun ang sabi ng tawag doon, yung sales lady na bagay sa akin, yung pala gusto ngang makabenta. So, ayun, ayun, maging cautious. Napakaganda, Pastor, ng mensahe niyo, baka pwedeng humingi ng kopya. Yes, lalo na sa credit card, ganyan. Hindi po talaga kami nagka-credit card, pero may malapit po sa akin na siya sa credit card, pati restaurant, etc. And then, sinabi ko sa kanya one time, anak, sorry. Bayaran na natin yan. Masyadong malapit na yan. Bayaran na natin yan kasi 21,000 na. Oo nga. Alam ko, nagbabayad po ako, narinig ko po kanina doon sa on our way na minimum, you can pay this. Ganun po parating ginagawa. Yeah. And then finally po, ang sabi niya, ay lumaki na, naging 70 na. Ano daw po kami, yung magbabayad lang daw kami ng 15,000, then restructure. Sabi ko, ba't kung babayaran mo, magkano? Ay di sinabi po niya, ang laki po nung kuan. Sabi ko, sige, bayaran mo na. And then, i-cut na yung credit card. Yeah. Okay. Yun po, yung minimum payment. At saka isa pa po, kaya din kami sa credit card. Kasi initially lang, meron ka ng, noon pa ho, may nag-offer sa amin, 1.5 na, tawag po doon, joining fee or something. Okay. Kung ilang milyon po yung kukuha na 1.5, doon pa lang, ay yumaman na talaga sila. Tayo yung kawawa. Yeah. Tama, napakagandang sinabi ni Sister Tess, doon pa lang sa fee, yung annual fee, joining fee, annual fee na binabayaran natin, ay talagang tubong nilugaw na sila, Tapos, yun nga, yung ginawa nila, kinat na, So, hindi na credit card, cutting card na ang naging solusyon. Tama. Pag talagang di na, again, yung staff namin minsan na mag-asawa sila, di sinabi ng asawa ng utang, ginamit yung card, lalo na yung cash advance, yung kumukuha na ng cash,
antindi nun kasi yung cash advance, automatic interest na agad, I think, no? Ni wala ng grace period yun, Vera, no? Pag cash ang kinuha mo, utang na agad yon. So, nagamit yun, di niya alam, nagulantang sila, ang laki na. So, talagang pinilit, bayaran niya nung staff namin at talagang dali-dali niyang kinat din yung card na yun, ano? Sa galit niya. At saka, syempre, para hindi na nga magamit. So, yung isa naman naming isang staff din dati, dahil credit co-op naman, di credit card. Sa credit co-op, napakadali, may ganun. Nag-resign, permanent staff na yun sa UP, ano? Meron na siyang, kumbaga, regular na siya. Pero sa dami ng pinagkakautangan niya, hiyang-hiya na siya, nag-resign. Nawala yung kanyang posisyon. Ano, dahil lang doon. Kasi sa mga credit co-op, gaya ng alam nyo, may guarantor dyan. Yung palang guarantor, equal yung ano niya. Kung ano yung utang ng utang, ikaw din yun. Pag hindi nakabayad yun, para ikaw naman yung sunod na sisingilin. So, kaya ganun katindi yung nangyari doon. Okay, so any other experiences, other questions, maaari may mga gusto pa kayong i-share tungkol sa bagay na ito. No? Again, lalo sa mga kabataan natin ngayon, dapat talaga madiscipline nyo yung mga sarili nyo dito sa finances. Sister, yan, dito. So, yes, please. Ayan, good morning po. Share ko lang po dun sa fast po namin na although ngayon naman din po nagta-tights kami. Kasi dun sa Unida po, nagta-tights kami. Share ko lang, di ba po ang tights natin ay ika-10 bahagi. Kami po nung that time is 11. Ginagawa namin 11%. Sabi ko, hindi naman siya, hindi naman siya puwersahan. Pero dahil nga po noon former na nasa SM pa po ako sa admin po. Okay. Sabi ko po ay 11%. Hindi naman sa gusto ko parang challenge lang. Yeah. Doon po hindi talaga nagkulang ang Panginoon. Tapos yun nga po yung share ko yung sa mga sale kay SM kasi lagi akong naglilibot. Technique din siya na nakuha ko kasi nag-iikot ako nung hindi pa sale. Sabi ko, ganito yung presyo niya. Pero nung nag-sale, akala po natin, nagmura siya. Hindi po. Nag-red tag lang siya. Pero mas mahal pa siya. Naka-red tag lang siya. Pero, sorry na ko po. Pero kasi ako nag-iikot ako. Yeah. So, habang nag-iikot ako, alam ko na-memorize ko yung halaga niya. Tapos, nung mismong sale na siya, sabi ko, bakit nag-mark up pa? Nagulat ako kasi sabi ko, akala ko sale na, naka-red tag. Pero sabi ko, nag-mark up kasi medyo matandain po ako sa presyo. Tapos, sabi ko, nung naging mag-asawa na kami ni Pastor po, sabi ko, pag nanay na pala, mas yung ikakat mo nga yung mga dapat gastusin. Sabi ko, yun nga po, maganda talaga na ma-manage yung pera natin. Ganon din po sa mga kabataan natin ngayon. Yun po, maraming salamat po sa pag-aaral po ngayong umagang to. So, thank you po. Thank you, sister. Napakaganda na share mo yan. Parang insider story yan. Ayun, alam nyo na ngayon. No? Pag pala pinakita yung red tag, kaya red yun, para maakit lang kayo. At syempre, automatically, na-manipulate na tayo, ay, sale to, red tag eh, no? Tapos yung ibang nabalitaan din natin, nag-price increase, tapos pag sale, actually, balik din sa dati, okay, mas mahal pa pala, no? So, again, be wise, in short, be wary, be wise of techniques, no? To entice o akitin tayo. Okay, Mel, tama-tama, itong ating mga misis na may mga karanasan na sa bagay na ito, sister. Sharing lang to dun sa, yung tungkol dun sa, halimbawa, pagpapagawa ng bahay. Mm-hmm. So kami ni Abe, pareho kaming member ng GSIS. So dun lang kami nangungutang dun sa GSIS at saka sa Pag-ibig. Na pag may ipapagawa, sabay kaming maglo-loan. Pero alam namin na hanggang dun lang ang dapat na utangin. Mm-hmm. Kumbaga, kwentado mo yung gagamitin, kwentado mo yung matitira sa inyo para alam mo pa rin kung kaya mo yung everyday na living expenses. Yun, thank you so much. Kasi nga sa bahay, talagang mahirap yan. Malaking gastusin yan. So, kung mangungutang tayo, again, pakaingat din tayo. At tama, napakaganda nung sinabi ni Sister Mel, alam nyo kung magkano lang yung dapat na maximum nyo. No, kasi marami ring nangutang pero hirap na hirap pagbabayad dahil nga sa yung bahay.
kumbaga napasubo, no, para lang magkabahay, no. So kung loloobin ng Panginoon, okay naman magkabahay, pero again, we have to make sure na hindi over the top, masobrahan. Yes. Yeah, si Pastor. Yeah. Okay. Butit. Question. Okay, sige. So, sa atin kasi, pinag-uusapan po natin ay utang. Bagamat tayo ay napapunta dun sa department store kung saan-saan sa bahay. So, even po sa mga personal issues natin bilang mga Kristiyano. Kasi halimbawa po, may nangutang sa ating tao na alam natin wala siyang kakayanan. Okay. Nabayaran yung utangin sa atin. Yes. Pero tayo bilang mga mananampalataya, alam natin talaga na kaya siya nangungutang sa atin, talagang walang-wala sila. So, sa karanasan po natin kasi bilang mga mananampalataya nga, tayo po ba ay nagkakasala sa Diyos kung tayo ay hindi magpapautang doon sa mga taong nangungutang sa atin na wala namang kakayanan talagang alam natin na magbayad? Yeah. Kasi utang po pinag-uusapan dito biblically, napakadami pong beses na sinabi dyan. Yes. Sa Bible na tungkol sa pangungutang. Magamat nga po ang pinasigit. Yeah. Kasi nga po, hindi kasalanan ang mangutang. Pero ang hindi magbayad ng utang, yan po kasalanan. Kaya lang po, yung issue, na halimbawa, may nangungutang sa atin na talagang alam natin walang-wala sila, pero alam natin na walang kakayanan ng magbayad, may tendency kasi minsan na hindi tayo magpautang. Kasi alam natin wala silang ibabayad. Kasi bilang mga mananampalataya, tayo ay nagkakasala sa Diyos. Kung hindi natin pautangin, yung mga tao, alam naman natin walang kakayanan na magbayad sa atin ng utangin nila. Yeah. Okay. Well, of course, napakaraming thank you so much, Pastor, sa tanong na yan, ano? Napakaraming mga considerations, ano, pagdating sa issue na yan. Number one kasi, yung pagtulong sa mga nangangailangan, inutos din sa banal na kasulatan. Love your neighbor nga, as yourself, ano? Ang sabi. Pero, meron din prinsipyo sa Biblia, he who does not work should not eat. No, kaya, brother, kung yung case, parang alam naman natin dahil sa katabaran o kaya dahil sa responsibility, hindi naman tayo palaging obligado na tumulong. Kaya medyo i-assess din natin kung ano yung nangyayari doon sa taong nangungutang. Ikalawa, kailangan din nating tingnan yung kakayahan naman natin magpautang. Kaya nga mahalaga dito yung may budget tayo. No, kumbaga, minsan tawag namin ni Sister Heidi, iba-ibang bulsa. Dapat hiwa-hiwala yun, no? May bulsa sa pagkain, bulsa sa ganito, ganon. Kasi minsan kahit may pera naman tayo, kaso nga lang kasi kung nasa bulsa na yon nung pangangailangan, pwede nating masabi in all honesty, wala akong perang maipapahiram sa'yo. Meron akong pera, pero hindi para ipahiram sa'yo. Now, of course, huwag nyo sasabihin yun, no? Okay. Pwede natin sabihin, wala akong maipapahiram sa'yo ngayon, kaibigan o kapatid. At totoo naman kasi nakakumit lahat yon. Pag pinahiram natin yon, baka hindi tayo makabayad sa Meralco. No? Kasi may pera nga tayo, pero nakalaan, nasa bulsa na yon. So, yun ang one way, no? I-budget nyo, lagay nyo sa tamang bulsa para malaman nyo kung may surplus pa kayo. Ngayon, kung talaga namang, talagang, actually, yung mga sinasabi ko ngayon, mainly si Sister Heidi ang gumagawa nito, ano? Kasi siya yung nagbabudget or tutulong sa mga ganito, mga pagtulong. Sineshare ko lang sa inyo. Pag talagang brother, hindi na makayang, alam natin, hindi na makabayad talaga, hirap na hirap, ang kalimitang ginagawa ni Sister Heidi ay binibigyan na lang ng something na pag minsan hindi na nga utang. Ano? Kaibigan, kapatid, kapitbahay, minsan kasi kakatok sa yung gate, manghihiram, eto na yung tulong ko sa'yo, halika, pasok ka dito, magba-Bible study muna tayo. Yeah. Literally, ginagawa ni Sister Heidi yan. Ano? At pag-aralan muna natin kung ano sinasabi ng Biblia. Tapos, tutulungan niya. Ano? Now, again, hindi ko sinasabing palagi ganito ang gawin natin. Ano? But I'm just sharing na maging creative tayo sa pagtulong. No? Kasi nga, talagang mahalaga rin na makatulong tayo. So, there's no one size that fits all. Walang sagot na kasakop sa lahat ng kondisyon. Tingnan nyo kung ano yung nararapat, i-evaluate yung kakayahan nyo, i-evaluate nyo yung tinutulungan nyo. But ultimately, Sister Heidi kasi minsan sinasabi nga niya sa akin, di na bali, alam ko namang hindi niya babayaran, pero may kapitbahay o mga sa community lumalapit. Pero ang mahalaga, nakatulong ako kasi sa harap ng Panginoon, mahalaga makatulong. No? Hindi na masyadong So, the other principle is, yun nga, normally,
huwag nating ipapautang yung kailangan din natin. Kaya mahalaga nga yung budgeting. No, kasi pag nagpahiram tayo ng pera, talagang palagi may risk na hindi tayo babayaran. So kailangan, we can afford such a risk. Kumbaga, pag nagpahiram ka ng pera, palaging dapat nasa likod na ng isip natin, kung hindi ba ito mabayaran, okay pa kami. No? Pero kung maiilit na yung bahay mo, puputulan ka ng kuryente, baka hindi naman karapat dapat ng ibigay yung pera na nakalaan doon. So, again, takes time, prayer, and so on. But tapos na yung oras natin, sorry. Very interesting yung discussion. Unless meron na lang isang burning question or comment, we have to... Pastor, last na lang. Sorry. Yeah, Deacon Arnold. Yung, paano natin, Pastor, i-apply yung principle or yung nangyari dun sa widow's mite na hindi nagko-kontra dun sa lahat ng mga guidelines na kailangan nating tingnan doon sa pag-manage ng pera. Kasi sabi nga doon, di ba, ibinigay niya lahat eh. So, paano i-handle ng Christian, ano yun? Brother, ito yung ating napag-aralan before, no? Na sa New Testament, grabe nga yung standard. Yung tithing, naalala nyo, tithing yung topic natin, ano? At marami nga sabi, kung naniniwala sa tithing, hindi ganun. Pero marami nagsasabi kasi doon, ayaw mag-tithes, no? When in fact, sa New Covenant, sa New Testament, yun nga, sabi, yun ang ginamit natin example, dalawa, no? One is sa Corinthians, they give beyond their means. At saka ito nga, brother, the widow's mite. So sa New Testament, ang mga example ng pinakita, super generosity. Lampas nga sa kakayahan nila, itinulong pa nila sa kapwa. So kaya yung sacrificial giving is something that we should aspire for. No? So, okay. So with that, sorry, naubusan tayo ng oras, but very interesting topic. Manalangin tayo, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, salamat sa inyong pinagkatiwala sa amin ng mga resources at even kaperahan na inyong pinagkakaloob. Tulungan nyo kami na ma-manage properly ito, mamuhay ayon sa binigay nyo sa amin, makontento, gaya po na sabi sa inyong salita. Having food and clothing, let us therewith be content. Talangin namin, Panginoon, pagpalain nyo ang aming panambahan pa ngayong umagang ito, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.